Maligayang pagbabalik sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang action fantasy film ngayong 2023 na pinamagatang The Flash. Warning, spoilers alert, watch out, and take care. Nagbukas ang pelikula kay Barry Allen na mas kilala bilang Flash, isang miyembro ng Justice League. Nang ang kanyang ina na si Nora ay pinatay at ang kanyang ama na si Henry ay naaresto para sa isang krimen na hindi niya ginawa, determinado si Barry na patunayan ang pagka-inosente ng kanyang ama. Si Barry na late na sa trabaho ay nakatanggap ng tawag tungkol sa isang pagnanakaw na naganap sa Gotham City. Gamit ang kanyang sobrang bilis, tinutulungan at pinoprotektahan niya ang mga tao sa lungsod mula sa sinkhole habang hinahabol ni Batman ang mga terorista. Pagkatapos tulungan si Batman, agad siyang pumasok sa trabaho kung saan siya ay muling napagalitan dahil sa pagiging late. Pagkatapos ng trabaho, si Barry at ang kanyang mga kaibigan ay nakita ang kanilang boss na nakikipag-usap sa mga reporter sa labas lamang ng research center. Dahil nainis sa kanyang narinig, lumakad palayo si Barry. Hindi na malaya na napansin siya ng isa sa mga reporter. Tinawag ng reporter ang kanyang pangalan at napagtanto ni Barry na ang reporter ay isang babae na nagngangalang Iris West na kasama niya sa paaralan. Ang dalawa ay magkasamang naglakad habang nag-uusap. Nalaman ni Barry na alam ni Iris ang tungkol sa pagka-aresto ng kanyang ama at kasalukuyan siyang gumagawa ng papel tungkol dito. Ipinagtanggol ni Barry ang kanyang ama at sinabi kay Iris na hindi pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina. Dahil na-upset, lumayo si Barry kay Iris at bumalik sa kanyang apartment kung saan nakita niya ang isang pakete sa harap ng kanyang pintuan. Sinuri niya ang pakete at tinawagan ang kanyang ama sa bilangguan. Nagkwento si Barry tungkol sa pagpapatunay sa pagiging inosente ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Henry kay Barry na ayos lang at mas gusto niyang manatili sa bilangguan kaysa ipaalala na wala na ang kanyang asawa. Bumalik si Barry sa kanilang lumang tahanan at inaalala ang nangyari bago ang kamatayan ng kanyang ina. Sila ay isang masayang pamilya hanggang isang araw narinig ni Barry ang kanyang ina na sumisigaw at nang pumunta ito upang suriin, nakita niya ang kanyang ama sa tabi ng kanyang ina na sinaksak. Iyon ang araw na nawalan ng ina si Barry at naaresto ang kanyang ama dahil sa isang krimen na hindi niya ginawa. Dahil sa bigat ng emosyon, nagpasya si Barry na tumakbo ng napakabilis na naging dahilan upang aksidente niyang nabuksan at napasok ang isang portal kung saan maaaring makabalik sa isang partikular na kaganapan sa nakaraan. Matapos mapagtanto ang nangyari, nagpasya si Barry na sabihin ito kay Batman o sa tunay na pangalan ay Bruce Wayne, ngunit hindi niya pinansin ang mga babala nito nang sabihin na ang kakayahan na makatakbo sa bilis ng speed of light at bumalik sa nakaraan ay may kahihinatnan. Binisita ni Iris ang apartment ni Barry at nag-usap silang dalawa. Ipinakita ni Barry kay Iris ang footage ng kanyang ama sa tindahan na bumibili ng kamatis na hinihingi ng kanyang ina dahil nakalimutan niya itong bilhin nang bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Naisip ni Barry na kung makakabalik siya sa nakaraan gamit ang isang puwersa ng bilis, maaari niyang baguhin ang kurso ng buhay ng kanyang ina at baka mailigtas pa niya ang kanyang ina mula sa pagkamatay at ang kanyang ama mula sa pagka-aresto. Mabilis na umalis si Barry sa kanyang apartment at iniwan si Iris. Gamit ang bilis at lakas, naglakbay si Barry pabalik sa panahon na ang kanyang ina ay bumibili ng grocery. Dahil nakalimutan ni Nora na bumili ng kamatis noong siya ay nag-grocery, kinailangan niyang sabihin kay Henry na bilhin ito. At habang si Henry ay bumibili ng kamatis, iyon ang oras na inatake at pinatay si Nora. Gusto ni Barry na baguhin iyon upang maiwasan ang kanyang ama na lumabas ng bahay habang iniiwasan niyang makipag-ugnayan sa sinuman mula sa nakaraan. Pagdating niya sa nakaraan, naglagay siya ng isang lata ng kamatis sa basket ng kanyang ina at pagkatapos ay agad na umalis sa timeline. Habang naglalakbay, nakita ni Barry na nabubura na ang kanyang dating nakaraan at napapalitan ito ng mga panahon na buhay at kasama niya ang kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang may sumuntok sa kanya palabas mula sa Speed Force. Napagtanto ni Barry na napunta siya sa isang alternatibong taon na 2013 kung saan nabubuhay pa ang ina ni Barry. Ito rin ang araw na una niyang nakuha ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos magpalit ng damit, pumasok siya sa loob ng bahay at tuwang-tuwa siyang makitang buhay at maayos ang kanyang ina.
Habang kumakain, nagtataka ang kanyang mga magulang dahil sa ibang kinikilos ng kanilang anak. Nang sandaling yon, napansin sa bintana ni Barry ang isa pang Barry sa timeline na iyon at agad niya itong pinigilan. Tinakpan niya ang kanyang mukha, ngunit nagawa ng isa pang Barry na tanggalin ang boxer sa mukha niya at nahimatay ito nang makita niyang magkamukha silang dalawa. Nang magising ang isa pang Barry, ipinaliwanag sa kanya ni Barry ang lahat at ipinakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Nang umulan, tinanong ni Barry ang isa pang Barry kung anong araw na. Para maiwasan ang pagkalito, papangalanan natin ang original na Barry bilang Flash, habang ang isa pang Barry ay bilang Barry. Sinagot ni Barry na ngayon ay September 29 at napagtanto ni Flash na iyon ang araw na una niyang nakuha ang kanyang kapangyarihan. Nataranta si Flash dahil kailangang makuha ni Barry ang kapangyarihang iyon, kung hindi ay may posibilidad na mawawalan din ng kapangyarihan si Flash sa kasalukuyan. Pumunta sila sa research center at pumasok sa loob. Nung nalaman ni Barry na kailangan niyang makuryente bago niya makuha ang kanyang kapangyarihan, sinubukan niyang umalis, ngunit itinulak siya pabalik ni Flash sa upuan. Sa hindi inaasahan, agad na tumama sa kanilang dalawa ang kidlat. Nahilo si Barry matapos tamaan ng kidlat, kaya kailangan siyang buhatin ni Flash palabas. Habang papaalis na sila sa research center, nabigla si Flash nang mapagtanto niyang nawalan na siya ng kapangyarihan. Dinala ni Flash si Barry pabalik sa kanyang silid, kung saan ito ay labis na nasasabik matapos malaman na mayroon na siyang kapangyarihan. Tumakbo ng napakabilis sa kalsada si Barry gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil hindi pa sanay si Barry sa kanyang bagong kapangyarihan, nawalan siya ng kontrol at nagdulot pa ng aksidente sa gitna ng kalsada. Umuwi siyang hubot-hubad at sinubukan ni Flash na kausapin siya, ngunit patuloy siyang gumagawa ng mga kalokohan at hindi nakikinig kay Flash. Kinabukasan, pumunta sila sa park at hinayaan ni Flash si Barry na hiramin ang kanyang singsing kung saan nakalagay ang kanyang suit. Inactivate ni Barry ang singsing at ginamit ang kanyang sobrang bilis para isuot ang suit. Napansin nila ang ibang tao na nagpapanik sa isang bagay, kaya pumunta sila para tingnan ito at napagtanto ni Flash na ito pala ay dahil kay Zod. Ipinaliwanag niya kay Barry kung sino si Zod at ano ang mangyayari ngayong nandito na si Zod. Pagkatapos ay sinabi niya na hahanapin niya ang iba pang miyembro ng Justice League para humingi ng tulong sa paglaban kay Zod. Sa isang apartment kung saan naroon ang mga kaibigan ni Barry, nag-check si Flash sa internet tungkol sa iba pang mga superhero, ngunit nalaman niyang wala silang lahat sa panahong iyon. Dahil napagtanto na wala pang ibang superhero sa panahong iyon, nagpasya ang dalawa na hanapin si Bruce Wayne sa Wayne Manor. Pumasok sila sa mansyon at tumingin sa paligid. Isang may balbas na lalaki ang nakitang sumisilip sa likod nila at bigla niyang inatake ang dalawa. Nang napatumba ang lalaki, tinanong ni Flash kung sino siya at nalaman nila na ang lalaki ay ang alternate version ni Bruce Wayne. Sinabi ni Flash kay Bruce ang tungkol kay Batman sa kanyang timeline. Nalaman din nila na ang alternate version na ito ni Bruce ay nagretiro na sa pakikipaglaban sa krimen at ngayon ay nananatiling mag-isa sa kanyang manor. Pagkatapos ay kinumbinsi ng dalawa si Bruce na tumulong sa paghahanap kay Kal-El na mas kilala bilang Superman, ngunit tumanggi si Bruce at iniwan sila. Sinamahan ni Flash si Barry sa may takip na balon malapit sa mansyon. Inutusan niya si Barry na pumasok sa loob nito at kalaunan ay silang dalawa ay bumaba sa balon. Binuksan ni Flash ang mga ilaw na nagpakita ng Batcave ni Bruce Wayne. Ginamit ni Flash ang computer upang maghanap ng anumang hindi kilalang mga bagay na pumasok sa atmosphere ng Earth na malapit sa Kansas sa nakalipas na 50 years, habang si Barry ay patuloy na naglalaro sa paligid. Sa isang punto, si Flash ay nainis na kay Barry dahil sa hindi pagseryoso sa kanilang sitwasyon at ang dalawa ay nagkaroon ng pagtatalo. Sa huli ay nagkasundo sila at humingi ng tawad sa isa't isa. Nang bumalik si Flash sa ginagawa niya sa computer, napansin niyang may nakabukas na kamera at nakatutok sa kanya. Alam niyang nanonood si Bruce kaya kinausap niya ito. Kinwento ni Flash ang sinabi sa kanya ni Bruce sa kanyang timeline na may ilang intersection na palaging hindi maiiwasan. Binanggit niya na ang 2013 Bruce at ang Bruce sa timeline ni Flash ay parehong may Alfred at sa kabila ng katotohanang nasa magkaibang panahon sila, may mga bagay pa rin na eksaktong kapareho ng mga nasa timeline ni Flash. Maya-maya, nakitang natutulog si Flash. Nagising siya at binasa ang file sa harap niya. Doon niya nalaman na si Clark o Superman ay hawak ng isang mersenaryong grupo sa isang Siberian black site sa Russia.
Ginising niya si Barry at sinabi sa kanya na kailangan nilang iligtas si Superman, ngunit tinanong ni Barry kung paano nila magagawang makapunta sa Russia. Biglang lumapag ang jet ni Batman sa harap nila. Isinuot ni Bruce ang kanyang Batman suit at nagpa siyang tulungan ng dalawa. Pumasok silang tatlo sa jet at lumipad sila papunta sa Russia. Pagdating nila sa Black Site, gumamit sila ng parachute para makalapag. Tinangka nilang pumasok sa loob, ngunit napakatanga ni Barry kaya hindi sinasadyang nakagawa sila ng ingay. Nakita sila ng mga scientist sa silid at nagpatunog ng alarm. Dumating ang mga guard at sinimulang barilin sina Flash at Barry hanggang sa lumipad pababa si Batman at pinatumba ang lahat. Lumapit silang tatlo sa isang Kryptonian pod. Sinubukan ni Batman na i-hack ang cyberscrotum ng Soviet security gamit ang telepono at noong nagpasya si Barry na subukan ang lahat ng kombinasyon, nagawa nilang buksan ang pod. Ngunit sa halip na si Superman, nakita nila roon si Kara or Supergirl. Niligtas nila si Kara at tumakas sa pasilidad, ngunit sila ay na-corner. Si Kara, na ngayon ay wala na sa Kryptonian pod, ay nakakuha ng lakas at madaling natalo ang lahat. Dinala nila si Kara sa Wayne Manor at hinayaan siyang magpahinga. Nang magising siya, ipinaalam ni Flash sa kanya na pumunta sila sa Black Site upang hanapin si Kal-El, ngunit sa halip ay siya ang natagpuan. Nang tanungin sila ni Kara kung bakit nila hinahanap si Kal-El, sinabi ni Flash na kaibigan niya ito. Napagtanto nila na naghiwalay ang pods ni Kal-El at Kara at ang pod lang ni Kara ang nakarating sa Earth. Nakita ni Kara ang balita na nasa Earth na si Zod. Isinuot niya ang kanyang Supergirl suit at nang mapansin ni Barry na nahihirapan si Kara dahil sa kanyang sakit ng ulo, tinanong niya ito kung maayos na ba ang pakiramdam niya. Ipinakita ni Kara ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsira ng isang estatwa sa pamamagitan lamang ng paghihip dito. Samantala, nag-uusap sina Flash at Bruce. Hiniling ni Flash kay Batman na muling likhain ang orihinal na aksidente upang maibalik niya ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo ito at halos mapatay si Flash. Nakikita ang kanyang sitwasyon, sinubukan ni Barry na pigilan sila, ngunit tumanggi si Flash at hiniling kay Batman na kuryentehin siyang muli bago ito mawalan ng malay. Pagkatapos ay binuhat ni Kara si Flash, dinala siya sa bagyo. Natamaan ng kidlat si Flash at sa wakas ay nabawi ang kanyang kapangyarihan. Ibinalik ni Barry sa kanya ang kanyang singsing at ipinakita ang suit na ginawa niya para sa kanyang sarili. Naghanda na silang labanan si Zod at ang kanyang mga puwersa. Naganap na ang laban at nagpasya sina Flash at Barry na labanan ng mga tauhan ni Zod upang pabagalin sila para kay Kara na kakaharapin si Zod. Nalaman ni Kara na hinarang ni Zod ang paglalakbay ng sanggol na si Kal-El sa Earth at pinatay ito matapos na mapagtanto na wala kay Kal-El ang Growth Codex na hinahanap nila. Ngayon ay si Kara ang hinahabol nila dahil nasa kanya ang Codex. Galit na inatake ni Kara si Zod habang si Batman ay nakitang nakikipaglaban sa mga ship ni Zod. Noong una ay mukhang nananalo sila, ngunit iyon ay hanggang sa natamaan ng jet ni Bruce at pinatay ni Zod si Kara bago kinuha ang Codex mula sa kanya. Nagdesisyon si Bruce na isakripisyo ang sarili at tinamaan ang isa sa mga ship ni Zod gamit ang kanyang jet. Ang dalawa ay nagpasyang maglakbay pabalik sa panahon upang magkaroon sila ng isa pang pagkakataon na iligtas sina Batman at Supergirl, ngunit natapos pa rin ito sa parehong paraan. Namatay pa rin sina Kara at Bruce. Dahil sa desperado, sinubukan muli ni Barry na bumalik sa nakaraan, ngunit pinigilan siya ni Flash. Napagtanto na niya kung ano ang ibig sabihin ni Bruce. Nang sabihin nitong ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi pa rin mapipigilan ang hindi maiiwasan. Sinabi ni Flash kay Barry na bumalik lamang siya sa nakaraan upang subukang iligtas ang kanyang ina. Ngunit alam na ngayon ni Flash na ang pagligtas sa kanyang ina ay hindi maaayos ang anuman. Mapapasama lamang nito ang takbo ng mundo. Kaya binalak ni Flash na balaan si Barry na huwag gawin ang kanyang pagkakamali. Tumanggi si Barry at galit siya dahil sumuko ng ganoon na lamang si Flash. Naniniwala siya na kaya niyang iligtas ang lahat at walang mamamatay. Pinaalalahanan siya ni Flash tungkol sa kung ano ang sinasabi sa kanila ng kanilang ina. Hindi lahat ng problema ay may solusyon at kung minsan ay mas mabuting bumitaw na lang. Mas ikinagalit pa lamang ito ni Barry dahil sa tingin niya ay hahayaan na lang ni Flash na mamatay ang kanilang ina. Tumakbo si Barry at nang tinatangkang habulin at pigilan siya ni Flash, pinigilan rin sila ng Dark Speedster na siya ring sumuntok kay Flash kanina sa Speed Force. Dito ay nahayag na ang Dark Speedster ay talagang ang future Barry na gumugol ng ilang taon upang subukang iligtas ang mundo mula kay Zod.
Hinayaan niyang likhain siya ni Flash at pinatalsik siya mula sa Speed Force upang maipagpatuloy niya ang kanyang plano. Nang malaman niya na si Flash ay hahadlang sa kanyang paraan sa pamamagitan ng pagbaligtad sa timeline, ang future Barry ay nagpasya na patayin si Flash. Tinangka niyang saksakin si Flash, ngunit biglang tumalon si Barry sa kanyang harapan at sinakripisyo ang kanyang sarili. Dahil si Barry at ang future Barry ay iisa, pareho silang namatay pagkatapos ng insidente. Pagkatapos noon, naglakbay si Barry pabalik sa panahong nakalimutan ng kanyang ina ang lata ng kamatis. Nakita siya ni Nora at dahil bata pa ang Barry sa panahong iyon, hindi siya nito nakilala. Inisip niya na ito ay isa lang malungkot na lalaki at kinomfort siya. Pinabagal ni Flash ang oras at kinuha ang lata ng kamatis sa cart ni Nora. Umiiyak siya habang nakatingin sa kanyang ina sa huling pagkakataon bago ibinalik ang lata ng kamatis sa istante at handa na siyang bumalik sa sarili niyang timeline. Gayunpaman, napansin niya ang CCTV at nagpa siyang gumawa ng maliit na pagbabago upang lumikha ng bagong ebidensya na makakatulong na patunayan ang pagkainosente ng kanyang ama. Bumalik siya sa kasalukuyan at nagtungo sa korte kung saan nagsimula ang paglilitis. Ipinakita ng abogado ang binago na ngayong footage ng pagkuha ni Henry ng isang lata ng kamatis mula sa itaas na istante na ipinakita ang kanyang mukha sa kamera na nagpapatunay na wala siya sa pinangyarihan nang mangyari ang krimen at pinatunayan ang kanyang pagiging inosente. Pagkatapos ng paglilitis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bruce na bumati sa kanya sa kanilang pagkapanalo. Pagkatapos ay dumating si Bruce at nabigla si Flash nang makakita ng ibang lalaki. Dahil nagbago ang timeline ni Flash, nagbago na naman ang itsura ni Bruce. Sa post-credit scene, nakita si Flash na nagkukwento sa lasing na si Arthur Curry, na kilala rin bilang Aquaman, tungkol sa kanyang mga paglalakbay sa multiverse. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.